Ano yung, layman's terms, ano yung pinaka-bonggang-bongga research nyo na nagawa na pwede talaga natin ipagmalaki? Gawa to ng Pilipino at gawa ito ng National Research Council po ng Pilipinas. Kung kayo po ay bibigyan po ng pagkakataon na yung inyong iniwan na legasiya ng inyong departamento, ano po talaga so far ang masasabi yung bonggang-bonggang research na ginawa po ninyo? Alam mo, merong isang maganda kaming research project, yung tinatawag na Greening Mined Out Areas of the Philippines or GMA program. Itong Greening. GMA program, Mm. ano to isang pananaliksik na ginawa ng ating isang scientist, si Dr. Agangan, para tingnan kung papaano mare-rehabilitate yung mga mined out area. Mind out. Di ba marami tayong mga minahan? Oo, okay, oo. Pagka may minahan, yung hinukay, no? Pag ibinalik, dapat i-rehabilitate yon. Oo. Dahil ito'y mined out, so may mga, syempre, contaminated ng mina. No? Kung Yes. ano man yung minina doon. No? So, ang nais ng ating scientist, tingnan kung ano yung may tutulong natin para maging fertile yung lupa na minina. No? So, nakaisip sila o pinag-aralan nila yung lupa at napansin nila may mga tumutubong halaman. No? So pinag-aralan nila yung halaman, nakita nila meron palang kakayahan, no, yung ilang mga mikrobyo para labanan yung minahan, no? At maging fertile yung lupa kahit Fertile. So, papano. na-convert. So naka-develop sila ng tinatawag nating microbial technology. Okay. Kung saan yung dahil dito pag inilagay mo yan sa lupa, pwede ngayong labanan noong mikrobyo na to. Mikrobyo siya. Oo. Na yung mina, yung chemical at saka yung iba pang mga nakakasira sa lupa. Yes. Okay. Para ngayon, ito ay mataniman. So, tinest namin to sa Marinduque, tapos doon sa copper mining doon. Tapos sa Surigao, tapos sa Benguet, sa Cebu, at ngayon nasa Zambales kami. At lahat ng area na to, natataniman na ngayon ng maganda. Very good. Magandang halaman. Alam mo ba yung sa Marinduque, pag pinuntahan niyo yung mined out area doon, para na siyang forest. Dahil tumubo na yung mga puno doon. Okay. Yung mga puno doon. So, ngayon, sa Zambales ngayon, inadapt to ng isang mining company. Hindi ko lang babanggitin kasi, syempre. Yeah. Oo. Pero, ang maganda dito, dahil dun sa inception, no? Sa inception pa lang nung programa, kasama na yung mining company na to, nung ating partner SUC, no? At nung i-deploy na yung technology dun sa kanilang opisina at sa dun pinakita sa kanila, pinaliwanag pa na gagawin, tapos ginamit mismo dun sa lugar, nakita nila yung kagandahan. Dahil ang mga mining companies, required sila na certain percentage ng kanilang total budget should be earmarked for rehabilitation. So, ito yung nakita nila na pwede nilang gamitin para matupad yung kanilang commitment to rehabilitate. So, meron na tayong isang company adapter nitong technology na to. And we're very happy kasi yung mismong company ay gustong i-share ito sa iba pang mga mining companies sa isang I think conference maganda nila. Yan for DNR. Dapat talaga, yung conversion. Correct. At alam mo ba na hindi lang ito para sa isang uri ng mina. Pwedeng gamitin siya sa iba't ibang customized mining area. So, it's a protocol now that is being adopted, kumbaga deployed sa iba't ibang mining sites. So we're very happy about that. Okay. And another thing, no, meron kami tinatawag na policy research. Okay? Yung policy research naman, usually nagre-request halimbawa isang congressman, isang mayor o isang senator for us to do a research to help him or her craft a legislation or an ordinance. So, ang isang example nito, ito napakaganda ring nangyari.
si Mayor Coro ng Siargao, Del Carmen Siargao, nag-request sa amin para pag-aralan yung biodiversity sa kanyang municipality. Ang Siargao hindi lang tungkol sa surfing. Oo. Itong isang area na talagang napakayaman ang mangrove. Talaga. At dahil sa mangrove, hindi ngayon sila binabaha. Dati kinakahoy lang nung mga taga ron, pero nung nalaman nilang kahalaga ng mangrove, ngayon hindi na sila ngayon protector. Paano nangyari yon? After Mayor Coro requested us, we asked one of our scientists to study the biodiversity, yung lahat ng flora and fauna doon, and they found out ang daming endemic species doon. Sa Siargao. Na doon lang matatagpuan na pati species Endemic ng doon. mangrove. Yes. So ngayon ang nangyari, after we finished the study, we shared it to the community, we shared it to Mayor, at gumawa siya ngayon ng mga ordinances to protect the mangrove. Okay, ngayon, eto pa ang maganda. Nag-apply din siya ng Ramsar Site recognition. Yung Ramsar Site kasi is international recognition body for wetlands of international significance. Sa Pilipinas, bago tong Siargao study na to, may 9 lamang. Ngayon, pang-10 na sila. Kare-receive lang nila nung recognition na sila ay Ramsar Site of International Significance. After that, we designed mga learning materials out of the study. May game up pa kaming ginawa out of the study. At ito ngayon ay ginagamit. Yes, ginagamit ng DepEd Siargao para sa mga estudyante nila. And recently, we just shared it to DepEd Secretary Angara, and they are now reviewing it for deployment sa lahat ng mga school sa buong Pilipinas. Na nga. Very good. Kailangan Just talaga imagine, yung, no? yung local government official may awareness din sa ganyan no? Yes, actually, totoo yan, Ali, no? Yan yung aming goal talaga to share not just the NRCP but the whole DOST's services kasi ang dami-dami namin ginagawa para sa pamahalaan, para sa mga community na hindi na nagagamit. But right now, alam mo, with Secretary Rene, talagang we go to the region. Let's get together, Sunnet 25. Sunnet 25.